Hello guys! Welcome back dito sa aking channel. At sa video na ito ay pagtitripan din natin itong pera mo. So nakakaloka kasi mga ka-interview ha. Ginamit ko yung mobile number ko para mag-try lang na mag-apply sa ibang mga loan apps kasi nga gumagawa ako ng aking honest review. Pero hindi ko naman tinutuloy yung application ko sa kanila. Pero alam nyo ba, talagang sunod-sunod yung pag-message nila sa akin. So, dapat sana, kung nakita nila na, ay, hindi interested yung taong to na umutang, dapat nag-i-stop sila, diba, na message ng message. And mas lalo itong pera mo, mga ka-interview, ha, napaka-aggressive ng pera mo na maghanap ng pautangin nila na pwede nilang offeran ng loan nga. At kung hindi makapagbayad, alam nyo na kung ano-ano yung i-message nila. Kasi kung sa paghahanap nga ng offeran ng loan ay napaka-aggressive nila, how much more, diba, kapag na-approve yung loan mo, tapos mag-due date ka na or past due yung loan application mo, di siguro mas lalo na talagang tatadrin ka ng iba't ibang mga text messages and calls at doon pumapasok yung mga panghaharas na ginagawa ng mga OLA collector nga. Ito na nga guys, ilan lamang ito sa mga messages na natatanggap ko sa pera mo. Ayan, nagsesend na ako ng GCash ngayon. Confirmation mo na lang ang kulang, di ba? So, nasend na application kay Pera Mo Apps, 3,500 up to 28,000. Ang isesend kong pera, di ba? Sa GCash o Paymaya, saan isesend? Pera Mo App. So, napakarami ha yung message nila. Ayan, ma'am, sir, kukunin pa po ba ang cash loan? Ayan, 11:30 ang last releasing ni pera mo, pwede ka po humabol, no? So pakira-submit na ulit yung loan application mo kay Pera Mo Loan App. Naka-system error po kasi last apply mo. Today kita i-line up for releasing, no? So ayan, magkakasunod. So ngayon, subukan ko, itong una kong tawagan na number, itong kami-message lang sa akin kanina. Okay, so tingnan natin kung magre-ring. Huh? Bakit unattended agad? Kami-message lang nitong pera mo sa akin. So, ibig sabihin siguro, nagpapalit-palit sila ng number. I mean, gagamitin nila yung isang mobile number, tapos magme-message. Tapos siguro i-off nila. Tapos saka nila ulit-ulitin na mag-message. Tapos gagamit ulit sila ng ibang number. So, wait lang. Tignan natin, kasi marami itong mga number na ginamit nila na nag-message nga sa akin. Sana ba yun? Pera mo. Yan. Ayaw yung isa. So, itry ko itong mga ibang number kung may sasagot, di ba? Kasi puro pera mo to magkakasunod. Pero iba-ibang number yung ginamit nila. Message sa akin para offeran ako ng mga loans nga na ino-offer nila at meron pa nga or sabi pa nga ng kanila, pwede daw akong makiram hanggang 28,000 pesos. Di ba? So, nakakaloka lang mga ka-interview ha. Kasi kung isipin natin, at least ako, alam ko na hindi maganda yung way ng pagpapautang ng iba't ibang mga loan app. Pero paano kapag ang nakatanggap ng mga message nila ay yung mga wala pang ka-idea. Tapos sakto na may pangangailangan, di gagrab nila. Ang ending, matataas yung mga charges pala nito. Tapos payable within 7 days. So parang trap na rin kasi yung nangyayari na lalong-lalo nga sa mga baguhan sa pag-utang sa iba't ibang mga online loan app na parang trap, na fall sila sa trap ng isang loan app na kesyo malaki yung pwedeng mautang. Tapos pag sinubukang umutang pala, hindi pala or maliit lang pala, 1,000 to 3,500 lang. Tapos interest rate or yung mga charges, yung mga fees ay halos nasa 30 to 45%, di ba? Sukat kong tawagan tong isa naman. Huh? Unattended din? Ang galing, itong taga-pera mo ha. Puro unattended. Pero ginamit nila tong mga number na to na mag-message sa akin. Tapos nung tatawagan ko, hindi naman sila sumasagot. Kasi nga daw unattended. So, try natin tong isa pa. Wait lang. Sana naman sumagot tong isang number ha. Kasi may gusto lang akong itanong. Ayan, ayan. Binabaan ako. Binabaan nila ako. ulitin natin tawagan. Sana sumagot. Kunwari, magpapanggap ako na susyunga-syunga na walang alam. In-off nila. Wala, hindi rin sumasagot. Sige, kasi ang ginawa nila sa akin ay sunod-sunod na message. Din, isturbuhin din natin sila. Baka may tinatawagan na iba. Diba? So, ayaw na pala sumagot. Teka, message ko. Kunwari sabihin ko na
good afternoon, di ba? May pa-good afternoon ang pen mo. Ayan, paano ba yan? Good afternoon. Good afternoon po. Gusto ko po sana mag-avail ng loan. Nag-message po kayo sa isang number ko. Kaso wala pong load, kaya ginamit ko tong isa. Yan. Sabihin ko na lang, interested ako doon sa 30,000 pesos. Interested po ako na umutang ng 30,000. So, tignan natin kung magme-message sila or magre-reply nga dito sa message ko, di ba, itong pera mo. Nakakaloka. Try ko ulit na yung miss call, ha? Kasi, ganoon lang din naman yung ginagawa nila sa akin. Message sila ng message at may mga miss call pa. So, sige, gawin din natin sa kanila yung ginagawa nila. May kausap siguro to, no? Taray. Hindi sumasagot. Ayaw sumagot. Hindi nagre-reply. Hala siya. Akala ko ba mag-o-offer ng loan ito. Pero hindi sumasagot sa aking tawag. So ulit natin na tawagan. Yung number na to, 0029. Wala pa rin. One eternity later. Welcome back dito sa aking channel. Hindi ako busy ngayong araw, kaya eto na naman tayo sa ating pagpa-prank calls sa agent ng iba't ibang mga loan apps. So, ayan na mga ka-ins review. So, ayan, grabe, sobrang daming message ng iba't ibang mga loan app kasi sa akin, mga nag-o-offer ng loans. So, kagaya niyan, good day, qualified po kayo makapag-avail ng cash loan. Pera mo nga daw ito. Apply na, get your extra cash funds up to 3,500 to 21,000 with extension terms. So, meron pa. From pera mo ulit 3,500 to 21,000 daw yung pwede kong mahiram sa kanila. So, in fairness, same number dong nag-message. So, itry natin na tawagan. Ang oras ngayon ay 2:47 PM. Then, ang oras nung nag-message itong pera mo sa akin ay 2:07. So, subukan ko muna tong pera mo, ha, na pagtripan. Tapos, mamaya try natin yung iba. Nakakaloka. I mean, alam nyo ba, kapag gumagawa ko ng mga ganitong prank calls, parang medyo kinakabahan ako. Pero bakit ba ako kabahan? Diba? Hindi rin naman okay magpautang yung mga loan apps na to. Grabe talaga mga ka-ins review, ha. Sunod-sunod tong mga message nga ng iba't ibang mga loan apps sa akin. Kaya eto, pagtitripan nga natin, diba? So, hindi pwede na ako lang yung mini-message nila. So, hindi sinasagot yung tawag ko, di ba? Teka, message ko muna, yes. Kasi sabi niya, reply daw ng yes kung interested na. Pinapatay yung tawag ko. Ano ba? Pera mo, teka, check ko yung iba kasi hindi lang naman yan yung nag-message sa akin. Message sa akin itong pera mo, ha, pero pag tinatawagan hindi naman sila sumasagot ng tawag, di ba? So ganyan yung way na itong pera mo, ha. So kung sa tawag pa lang, mag-inquire pa lang ng loans, hindi sila sumasagot. How much more kaya kapag may problema, di ba, doon sa app nila or may problema dito sa pera mo? Kung meron kang concern, parang hindi sila maaasahan. Kasi kung dito pa lang, pinapatayan ka ng phone, no? So, last pa, na sinusubukan kong tawagan yung mga number ng pera mo or galing sa pera mo, kasi nga daw nagpapautang sila. So, sinusubukan kong tawagan kasi parang gusto ko lang din na itatanong kung bakit sila nag-message sa akin, saan nila nakuha yung number ko or kung ano-ano. Pero, hindi nila sinasagot yung tawag. Buti pa kayong mga ibang loan apps na sinusubukan ko na tawagan or pinagtitripan ko lang din naman, sumagot sila. Pero itong pera mo talagang wala. So, di ba, hindi talaga siya magandang utangan tong pera. Pero ito mga ka-ins review, ha, wag na wag kayong umutang dito sa pera mo kasi napakarami talaga yung reklamo sa loan app na ito. Yung collector nila ay talagang haras kung haras. Di ba, nanghaharas sila, lalong-lalo kapag due date mo lang or nag-post due yung loan application mo, hindi sila napapakiusapan. So, isa yun sa mga nakita natin or reklamo nga ng mga borrowers.
At akalain mo naman ngayon nga na hindi pa nga ako interested na umutang sa kanila, pero akalain mo yun, message sila ng message nga dito sa number ko na halos araw-araw may nare-receive ako na message nga from Pera Mo na mag-a-apply daw ako sa kanilang loan app kasi approve nga daw ako or pre-approve yung loan application ko, may slot daw ako sa kanila at i-release na lang daw nila yung pera. So ang gagawin ko lang ay i-download daw yung app nila para makuha yung approved loan amount. So, di ba, kawawa yung mga borrowers na walang ka-idea sa ganitong mga loan apps. Tapos, bigla-bigla na lang umutang, din hindi nila alam na ito pala ay para siyang trap. Na kapag na-fall ka sa trap nila, lalong-lalo kapag wala kang inaasahan na pambayad, talagang tatatarin ka ng iba't ibang text messages and calls, di ba? At syempre, andun na rin yung mga panghaharas or harassment na ginagawa nga itong Pera Mo, kaya mag-ingat po kayo mga ka-interview ha. So, hindi ko talaga nire-recommend sa pa, ulitin-ulit natin, baka this time sumagot na itong agent na to na message na sa akin. Diba? Pinapatay agad. Naloka ako dito, ha? O, isa pa. Kulitin din natin kasi yun yung ginagawa naman nila. Wala. So, tignan natin yung ibang number pa. Ayan, wala. Call in, tawagan ko din off din, tawagan din off hanggang sa sila naman ang magsawa or mainis. Diba? In-off talaga nila. Dinisturb ko lang din itong number na to or itong number ng Pera Mo na nagme-message sa akin. Kaya lang hindi talaga siya sumasagot. Pero ito mga ka-interview ha, itong Pera Mo nga ay hindi siya magandang utangan. Kaya please lang huwag kayong utang dito ha. And give up na muna tayo. So kapag may mag-message ulit na from Pera Mo, tawagan ko ulit. So nag-unli ako na pang 15 days na pang tawag para kukulitin ko din itong iba't ibang mga number na galing sa iba't ibang mga loan apps na tawagan kapag marami silang message sa akin na medyo nakaka-disturb. So, di ba, makipagpulitan tayo sa iba't ibang mga loan apps, no? So, ayan, sa iba't ibang mga agent na nga ng mga loan apps. So, ayan nga mga ka-interview, nasayang na naman yung oras ko at yung oras nyo sa pagpanood sa video na ito at hindi naging successful nga yung pagkulit natin sa number ng Pera Mo, yung iba't ibang number ng Pera Mo na tumatawag or na nagme-message sa akin na nag-offer ng loans. Pero gayon pa man, ayun nga mga ka-interview, huwag na kayong umutang dito sa Pera Mo kung ayaw nyo na maka-experience ng iba't ibang stress nga dito sa Pera Mo. So, ayan lang. Thank you guys for watching at see you sa next video. Bye!